Okay. Okay, let's go. Allah! Asha! Okay, so I'm with Max. Big Max. Hello. Oriental Mindoro's finest when it comes to hosting. And with Bethany there. Then, we're gonna talk about, our opinions and our views regarding dun sa nakaraang Binibining Pilipinas pageant. Results, winners, etc. Okay. Are you ready, Max? No, go. Mukhang nagulat siya. Max watched it live from the Araneta Coliseum. Yeah po. Now, and he was a part of the Miss Universe pageant 2016. He was a staff of Aces and Queens. Logistics stuff. So he is a little bit close sa Aces and Queens. And we're gonna ask him later kung anong feel niya nang nanalo is from the other camp. I think it's Kagandahang Flores. So malalaman natin mamaya yun. May nangyayari ngayong ongoing meeting About the winner? about the dethronement / resignation. Nino? One of the queens. Hala! Wala pang ang speculation po si Katarina. Why? So hindi 100% yun ay ano lang. Naririnig pa lang. So that's quite shocking pag natuloy. Whoever she is. Saan mo gusto, Nino? Kahit saan. Gusto mong barbecue? Kahit Victoria? katsikahan lang tayo. Oo. Kahit chikahan lang. Lakas ko kayong kumain. Natikman mo na ba yung barbecue sa tapat ng munisipyo ng Victoria? Isipin ng Victoria? Apo. Hindi pa. pa. Oliver, yung pwede tayo makapagkwentuhan ng konti. Apo. Yung tipong malakas ka sa may-ari. He is my inaanak. And he is a pageant director. He is a choreographer at the same time. Kaya nga ako nakakuha ng ilang mga hi from the Miss Universe Beauties. It's because of him, this guy. And Bethany was there sa Yes, Miss ma'am. Universe. Happy ka ba sa result? Nino? Happy ako because natupad yung aking napili, si Peters, Si at ako Peters. lang. Ah, So sinama ko doon yung Mississology was De Leon, Rappler is De Leon. ako, De Leon din talaga ako eh. All the Ako way. rin, last minute gusto ko magbago. Kaya sinamahan ko siya ng who might win. Kasi malakas ang loob ko na baka manalo siya. So hindi ko na lang chinage yung aking who should win. Dahil palagi ko talaga is, Feeling ko po sa katawan talaga na si De Leon. oo, palagi ko sa Katawan katawan. talaga siya. And the hair. Sana naman ay man lang hindi pa. Parang pare-pareho siyang nandito lang sa side, paharap sa ibabaw. Ano? Parang naging strategy kasi po ni Mariel yun para magmukha siyang Maliit ang payat. face. Apo, maliit ang face. Sobrang laki ng face po niya. Ayun po, na-achieve niya yung Liza Soberano look. Sa bagay, gumanda Apo, siya, gumanda gumanda siya siya talaga. So gorgeous. Kaya lang negative sa akin yung hair talaga. So anyway, kanya-kanya tayo ng opinion. Pero nakapila. Ang dami ng surprise. Yung Oo. sa top 25 po, maraming nasad dun eh. Kasi hindi alam yan ng lahat. Hindi ba lang Na- na lahat yun may 25 Apo, ulit na pipiliin? 25 na pipiliin. So, Ako din medyo na-shock ako, di ba ikaw din? nalungkot ang lahat kasi hindi na nakarampa yung iba. Oo. Yung yun Oo. doon ako sad. And sad din ako for the Filipino designers. Kasi hindi sila nabanggit during the long gown competition. Parang sayang naman yung Oo, sa totoo lang ako. And compared last year po, nandun din ako live eh. yun. Yung Binibining Pilipinas ambient, sobrang kulang sa energy. Lively yun na last. Pero same director, same production Same team. production team, same director. Siguro because of Ano kaya? the victory of Pia pa rin yung last year eh. Kaya medyo glittery. Sobrang festive yung last Sobrang year. festive. May mga banda-banda pa yata yun. Do you think Peters has a strong chance in this universe? Oo naman po. Oo naman. She's channeling na sa itsura ni Paulina Vega. For me. Kasi, okay, I'll show you some pics of Max together with all the queens. Kasama niyo yung mga queens. So, nakita talaga niyo ng malapitan kung sino talaga. And mamaya itatanungin pa natin siya ng gusto kung sino ba talaga ang pinakamaganda, sino talaga ang sa palagay niya is ideal for Miss Universe and for Miss International. Actually po si Peters, isa din siya sa mga sa mga favorites. Ah, Pero hindi siya yung nasa top. ah, Ang gusto ko talaga si Mariel De Leon when we talk about beauty of the face. Si Peters kasi maganda naman siya pero kulang siya sa beauty of the face, yung appeal. Laki ng ngipin, tapos po mukhang hindi mukha siyang Sri Lankan beauty. Parang gano'n na may chance mag-clap.
Parang pag tinabi na siya sa mga Latinas. Mukhang lalamanin Parang siya. wala yun. Pero ang maganda po sa kanya, promising Yung din. parang lubog siya sa parang ordinary beauty rin lang ng beauty. Ang maganda naman po sa kanya, promising din naman yung beauty niya for transformation. Okay. So, nagmumukha din siyang Paulina Vega, O kasi look naman at Pia before. Gabriela Esler, yung Sana lang Ninong, yung transformation kasing ginawa ng KF. I'm not saying na hindi magaling ang KF. Magaling naman po ang KF. Pero this is based on my observation sa mga previous queens na nag-transform through them. Para pong ang nangyari katulad ni Janice Lubina, ang ganda-ganda niya nung Binibining Pilipinas. Sobrang ganda niya. As in, threat siya talaga kay Pia noon. Pero nung lumabas siya Miss International, nawala yung freshness niya. Nawala. Parang body lang talaga. Apo, parehas kay Joanna Eden. Joanna Eden was also my favorite. One of my favorites during the Binibining Pilipinas competition last year. Pero nung lumaban po siya ng supranational, nagmukha siyang trans. Wala. And even during the farewell walk, wala kang nakikitang sigla. What happened to her? Nawala din po. Diba? Ano rin po, MJ Lastimosa. Si MJ Lastimosa, ang fresh niya ng Binibining Pilipinas. Pero nung nag-Miss Universe na siya, nawala. Tumanda na siya. Parang overcooked. Yeah. Parang Yun yung ang nangyari gawa. po. So sana naman, di yun po mangyari kay Peters. Sana. Alright. Kasi magaling si Peters talaga sa when we talk about catwalk skills. Ay, siya talagang pwede. Saka yung katawan niya mataas. Lamon ng The only problem is that, napapansin ko yung kanyang shoulders. Maganda malapad. Pero lagi parang nakataas. Parang, it's not relaxed. Yes, It should be the case. Ang maganda kay Peters, hindi siya Something ganun like that, katangkad. diba? Hindi po siya ganun katangkad. Pero ang haba ng legs niya on stage. Kaya po mukha siyang matangkad. Okay. Pero based on performance, siya talagang panalo ng gabi. Iba kasi yung kanyang confidence din. Iba yung dating niya noon. Maaga pa lang Ninong, one of the trainers ng ANQ, Aces and Queens, talagang sabi niya, kinakabahan sila kay Peters. Kinakabahan talaga sila kay Peters. And Igbe. Oo, yung Ibe. Ibe. Nelda. Talagang magaling siya. Maganda siya. Maganda. She looked like a regal movie star. Medyo nakaka-turn off lang ang communication skills niya. Kaya siguro medyo bumaba siya ng placement. What happened to Saturn? What do you think? Kabalang ba yun? O talagang gano'n siya kalok? Sa akin po personally, nanood po ako ng live sa live. Para po kasi siyang naging sobrang personal sa kanya ng question. Parang I heard kasi breadwinner siya ng family niya. So parang she's supporting her mother, her siblings. So parang naging sobrang personal na hindi na niya halos naintindihan yung question. Okay. Siguro, she could speak in English well. At saka po lack of training. Palagay ko. Lack of training siya. Kinuha ba siya ng Aces and Queens? Wala. During the competition po, wala siyang camp. Kasi a lot of people are very happy kasi nga walang nag-handle. So, feeling nila parang okay, tingnan natin kung kayang dalhin ng isang kandidata ang kanyang sarili nang walang nag-handle. So, nabasa ko a month before the pageant na parang may nabasa kong parang i-adapt siya ng Aces and Queens. Parang hindi nangyari ba yun? Hindi po yan. Okay. Who is your personal favorite, darling? Si Main Ilima. Si Ilima talaga, no? Taka-10 po siya ng mock pageant po ako Aces and tsaka si Queens. Mariel. ano ka ba? Tsaka si Mariel. Si Jessa. Nandun kami, isang mock pageant ng Aces and Queens na magme-makeup sila ng kanila. Talaga? Both camps had their own mock pageants na. Pero nito na lang yung kay KF. Talaga Dito na lang. So, Ang na Aces yun and na talaga Queens sa Aces and Queens? Tradition ng Aces and Queens, meron silang presentation, mock pageant. Ginajudge po sila yung makeup nila, yung lahat. I want to have my own camp. Roboto camp, is it possible? Go! Commercial break. Sabi yan, si number 30 nang pwedeng lumunok ng bato. Wala. Apo. Talagang hindi maganda yung sagot niya. Sama sa 15. I didn't even know that she's existing, maybe. Wow. Ow!